Taong 2021 nang dumating si John sa Canada bilang international student. Sa tingin ko na mas valued yung mga nurses or mga healthcare providers. Kaya I chose dito sa Canada. 2023 nang makuha ang lisensya bilang registered nurse sa Ontario at tumulong punan ang kakulangan ng nurses sa healthcare system. Pero matapos ang isa't kalahating taong pagtatrabaho ni John sa isang ospital sa probinsya, natanggap ang refusal sa permanent residency application sa pamamagitan ng express entry dahil hindi raw sapat ang kanyang naipasang requirements. Ang work permit extension application na isinumite, di rin naapurbahan, kung kaya't si John nawala ng status. Kapalarang naging dahilan kung bakit siya umuwi sa Pilipinas. Sobrang parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa kasi sudden yun eh. Parang tinanggalan ka ng hanap buhay. Well, parang gano'n na nga. Kasi nga, di ka pwede mag-work. Pumayag ang Omni News na itago ang pagkakakilanlan ni John dahil sa pangambang baka maapektuhan ang kanyang pinoproseso pa ring aplikasyon sa Ontario Immigration Nominee Program. The problem is the issue on lack of employment support for nurses immigration pathway. Ayon sa Integrated Filipino-Canadian Nurses Association, isa ang kwento ni John sa marami pang internationally educated nurses na nasungkit na ang pagiging registered nurse sa Ontario. Pero napilitang bumalik ng Pilipinas o mga ibang probinsya dahil sa napasong status. When their postgraduate work permit expires, then they need to apply for an open work permit while waiting for their permanent residency. But this requires a job offer and a $200 compliance fee from their employer. So what happens is if the employer does not pay that compliance fee and does not give them that job offer, they're gonna get stuck, man. So basically, while waiting for their permanent residency to come into fruition, they're not going to be working. Thereby, they'll be financially unable to support themselves. Ayon sa isang immigration lawyer, kritikal ang panahon sa pagitan ng paglipat mula sa isang status papunta sa susunod. Halimbawa, mula temporary worker papuntang permanent resident, kung kaya't mahalaga raw ang suporta ng employer. So yung employment letters na galing sa iyong pinagtrabahuhan, napaka-importante, and IRCC has specific asks nandun sa kanilang website kung ano yung contents ng letter na ito. And if your employer is not willing to play ball with that particular letter, ayaw nila magsulat ng ganito at ng ganyan na ito yung hinihingi ng IRCC. Sasabihin ng IRCC, pwede naman may explanation letter, pero kasi hindi siya swabe as an application at maaaring magkaroon ng aberya at papaano kung paubos na yung work permit ninyo at nagpapatagal ito ng processing times. Panawagan ng nurses advocates, dapat makita rin ng mga ospital at iba pang employers ng care workers ang mahalagang papel ng IEN sa lipunan at piliing suportahan sila. Ito sa gitna ng kakulangan ng nurses sa health system ng Canada. Nandito na, nagpakahirap makapunta sa Canada, mag-aral, makakuha ng lisensya, and then maka-integrate sa workplace. Ang daming pinagdaanan ni IEN. And then hayaan mo lang umuwi ng Pilipinas. It is very disheartening on us, on our part. Ayon sa Ontario Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development, nakikipag-ugnayan na ang kanilang outreach team sa healthcare employers para maingganyo ang kanilang pakikilahok dito at linawin ang kanilang papel sa application process. May plano ka pa rin bang bumalik ng Canada? Are you still motivated na mag-work ulit dito? Oo naman. I am willing, like, desperately want to help our patients. Especially, here in Canada. Teresa Redula, Omni News, Toronto.